para sa iyong kaligayahan. Magsimula na tayo. Masamang balita, mga binata. Nag-ayos si Lolo ng panibagong blind date para sa inyong lahat. Pangulo, nag-ayos si Lolo ng panibagong blind date para sa iyo. Ipagpatuloy ang pulong. Huwag pansinin, ipagpatuloy ang operasyon. Huwag pansin siya, ipagpatuloy ang pag-shoot. Ito ang panganay kong anak na lalaki. Ang CEO ng isang kumpanyang nakalistang sa stock market, nagkakahalaga ng bilyon, elegante at may tindig. Ang aking nanay ay kasing ganda ng isang diyosa at puno ng alindog. Ito ang pangalawang kong anak na lalaki. Isang doktor na may kahangahangang kasanayan sa medisina, pino at makalangit. Ang aking nanay ay isang mahusay na magluto, mahinhin at mabuting asal. Ito ang pangatlong kong anak na lalaki. Isang top celebrity, guwapo at may dating. Hahaha. Ang aking nanay ay isang mahusay na tagapag-alaga ng tahanan, dalisay, malalim ang pagmamahal at tapat. Kaya naghahanap ka ng stepdad para sa sarili mo? Imposible. Babae na may anak? Nagbibiro ka, di ba? Sa tatlong ganitong kahangahangang anak na lalaki, nasa blind date ka pa? Sa lahat ng oras na ito, nagloloko ka lang pala sa akin. Totoo lahat ng sinabi ko. Bakit walang naniniwala sa akin? Itong batang ito, bakit siya eksaktong kamukha ng tatlong walang utang na loob na anak na iyon noong bata pa sila? Bakit siya mukhang eksaktong katulad ng tatlong walang utang na loob na anak noong bata sila? Uy, Lolo, ang ganda ng pagkakataon. Tumakas din ba ang blind date mo? Haha, bata, kanino kang anak? Nasaan ang nanay mo? Shashabaw! Bumalik ka agad dito! Paalam, lalalo! Paalam. Mukha siya sa kanila. Mukha siyang eksakto sa kanila. Kahit subukan ng tatlong walang utang na loob na anak, hindi sila makakagawa ng ganito kakapareho. Ginoo, paano kung may posibilidad na anak siya ng isa sa mga binata? Ha, imposible. Bakit imposible? Tama? Lauliw, Oh? bilis. Magpa-DNA test ka. Tingnan natin kung sinong walang utang na loob na anak ang may sikretong nakatago. Haha, opo, Ginoo. Gagawin ko ito kaagad, Ginoo. May apo na ako. Hahaha. Ang mga anak ko. Paanong lahat ng tatlo ay biolohikal na ama? Lao, Liu, Posible ba ito sa siyensya? Ginoo, ang tatlong binata ay identical triplets. Ang resultang ito ay valid sa siyensya. Maaaring noong gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. kaya sabihin mo sa akin? Kanino ba talaga siyang anak? Talaga? Siya dapat ay akin. Sa banquet na iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Sobra akong uminom. Kuya, nagkakamali ka. 6 na taon na ang nakalipas. Noong gabi bago ako umalis papuntang ibang bansa, nalasing din ako. Kaya, ang bata ay dapat akin. Walang katotohanan. Malinaw na akin siya. 6 na taon na ang nakalipas sa after party ng Golden Song Awards ko. Sobra din akong uminom. Well, medyo nagkataon. Sigurado hindi. Parehong oras at lugar din. Ika, 24 ng Disyembre. Bisperas ngang Pasko sa Junsheng Hotel. Sa anumang kaso, ang batang ito may dugo ng pamilya Meng. Siya ang tunay kong apo. Sa makatuwid, kailangan nating tiyakin na siya babalik sa kanyang pamilya. Lauliw. Oh? Gusto kong maglabas ka ng paunawa ng gantimpala. Isara ang buong Jiangbei City. Kailangan nating hanapin ang apo ko. Pagkatapos kong mahanap ang bata, kayong tatlo, may kailangan kayong ipaliwanag. Ang mayamang pamilya Meng ay naglabas ng gantimpala ngayon. Upang hanapin ang 5 taong gulang. Binatang Panginoon ng pamilya Meng. Ayon sa ulat, Ang bata ay may kulot na buhok at mahilig sa lollipop. Amo, chef siya. Anong nangyayari? Isang customer ang nagreklamo na nakakita ng buhok sa kanilang pagkain. Sinusubukan mo bang? Sirain ang reputasyon ko? imposible iyon. Amo, kilala mo ako. Lagi akong maingat.
Hindi ako gagawa ng ganoong pangunahing pagkakamali. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Paano ito magiging peke? Pasensya na, amo. Hayaan mo akong mag-check muna. Miss, lubos akong humihingi ng paumanhin. Binanggit mo ang isang buhok kanina. Yao Mengwan. Ikaw na naman. Yao Mengwan. Ikaw na naman. Magkakilala kayo? Ang galing ng pagkakataon. Kaya ikaw ang aking kapatid sa ama, ang pinalayas sa pamilya. Intindihin mo, simula ngayon, wala kang kinalaman sa pamilyang Yao. Amo, itong si Yao Mengwan at ako ay hindi kailanman nagkasundo. Ginamit niya ang ganitong paraan para mapatalsik ako sa ilang trabaho. Sinasadya niya akong idawit. Talaga? So, itong buhok na ito, akin ba? Amo, ganyan ba ang iyong paraan? Gusto mo bang manatiling bukas ang restaurant mo? Miss Yao, pakiusap. Huminahon ka. Chef Shia, humingi ka ng tawad kay Miss Yao. Amo, wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Sino bang nangangailangan ng kanyang paghingi ng tawad? Gusto ko siyang paalisin dito. Ngayon, Yao Mengwan, huwag mo akong subukan. Shia Ziking, sibakin ka na. Amo, Alam ng lahat sa Jiangbei City kung gaano kalapit si Miss Yao sa mayamang pamilyang Meng. Lahat ng 3 binata tratuhin siya parang isang mahalagang hiyas. Ang aking munting negosyo hindi makakalaban sa kanya. Hindi ko siya kayang labanan. Xia Jiking, sinabi ko sa iyo 6 na taon na ang nakaraan na lumabas ka ng Jiangbei City. Ito ay kasalanan mo. Yao Mengwan, bakit mo ako pinupuntirya ng ganito? Hindi na kita kaya. Ano ang gagawin mo? Tagapamahala? Nakikita mo? Ito ay isang sinadyang pambibiktima. Chef Xia, pasensya na. Huwag mo akong pahirapan. Umalis ka! Miss Yao, paumanhin. Sige, magpatuloy ka. Xia Jiking, kung hindi ka aalis, mamaya ay malalaman ni Old Master Meng na 12 taon na ang nakaraan. Ikaw ang nagligtas ng kanyang buhay, hindi ako. Hindi ko hahayaang sirain mo. Ang aking komportableng buhay. Hinding-hindi. Chef Xia! Xiao Bao, Maaga ka yata umuwi. yang walang hiyang Yao Mengwan nagpakita ulit. Tanggal ka na naman ha? Pasensya na, Xiao Bao. Si Mommy ay kailangang maghanap ng bagong trabaho ulit. Ayos lang, Mommy. Tingnan mo, nag-apply na ako para sa'yo. May interview ka sa Makalawa. Ang pamilyang Meng, ang pamilyang Meng na sobrang lapit ni Yao Mengwan, sa tingin mo ba, tatanggapin nila talaga ako? Salamat, Xiaobao. Umuwi na tayo. Sige. Ang batang iyon ay Kuya Ziyu, Kuya Yancy, Kuya Xingye, anong dala mo rito? Kuya Ziyu, ano ang tinitingnan mo? anong ginagawa mo rito? Narinig ko na may sikat na restaurant malapit. Pumunta ako para subukan. Akala ko kung masarap, dadalhin ko kayong lahat sa susunod. Dito sa paligid, may nag-ulat na nakakita ng isang bata na katugma ng paglalarawan ng matandang amo. Narinig ko ang kanyang ina ay umalis sa trabaho sa restaurant na ito ngayon. Mukhang kahuli-huli tayo ng isang hakbang. Tingnan natin sa loob. Anong nangyari? Xiao Bao, paano ka nasaktan? Nako, baka nagasgas lang nung nahulog ako kanina. Bakit ang pabaya mo? Sinabi na ni nanay sa iyo, iba ang katawan mo sa ibang tao. Kapag nasugatan ka, mahirap mapigilan ang pagdurugo. Pasensya na nanay, pinag-alala kita. Mag-iingat ako sa susunod. Hindi galit sa'yo si nanay. Natatakot lang akong mawala ka. Hindi iiwan ni Xiaobao si nanay. Si Xiaobao ay laging kasama si nanay. Kasalanan ng masamang lalaking iyon. Ipinasa niya itong masamang sakit sa pamumuo ng dugo kay Xiao Bao. Kung malaman ko kung sino siya, babaltan ko siya ng buhay. Sino ka? Pumunta tayo sa ospital. Sige. Tara na.
Masakit ba? Oh. Mag-ingat ka mula ngayon, ha? Katulong Shu, itigil muna ang iyong kasalukuyang trabaho. Hanapin ang lahat ng lugar sa paligid ng restaurant kung saan ang bata maaaring pumunta. Kailangan nating mahanap ang bata sa lalong madaling panahon. Ma'am Sia, ang sakit sa dugo ni Xiaobao ay congenital. Hindi ito magagamot sa maikling panahon. Sa hinaharap, malamang ay mangangailangan ito ng malaking gastusin medikal. Kailangan mong maging handa. Okay lang. Basta, may pag-asa na gumaling tungkol sa pera. Kikita lang ako. Ito ang bagong race 8. Pumunta ka at magbayad. Ah, tama. Tara na. Salamat, Doktor. Paalam, superstar, superstar! Dapat sana ay tinanong ko ang finance na bayaran ako ng aking sahod ngayon. Superstar, mamahayaan mo akong magbayad. Xiaobao, saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Sa palengke ng kindergarten, ibinenta ko lahat ng mga laruan na binigay mo sa akin. Ibinenta mo ang paborito mong Ultraman Tiga, pati? Oo, sa halagang $200. Xiaobao! Ah! Walang kwenta si Mommy. Pero huwag kang mag-alala, tiyak na si Mommy makakahanap ng bagong trabaho sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, bibilhan kita ng marami-maraming Ultraman. Okay? Okay, kaya Mommy, dapat kang pumunta sa interview sa Pamilya Meng. Pakiramdam ko tiyak na magtatagumpay ka. Paano mo nalaman? Dahil nakita ko si Old Master Meng. Kung makilala ka niya, tiyak na magugustuhan ka niya. Sino ang nakakaalam, baka gusto ka pa niyang maging manugang. Ikaw! Munting pilyo! Makinig ka. Si Mommy ay napakatalino. Pero huwag kang magsalita ng ganyan. Naintindihan? Kahit na kumukuha tayo ng katulong, ang pintuan ng Pamilya Meng ay hindi madaling pasukin. Ngayon, yung mga nakakatugon sa mga sumusunod na kinakailangan, umusad. Xiaji King, huwag kang kabahan. Bilang katulong, sapat pa rin ang iyong kwalifikasyon. Minimum na edukasyon, bachelor's degree. Tungkol sa degree sa kolehiyo. Okay lang ba kahit walang diploma? Nabuntis ako kay Xiaobao noong 2 taon ko sa universidad. Mabuti, tinanggal sa simula pa lang. Edad hindi hihigit sa 25. Ano ako, 28 na? Karanasan sa pag-aalaga ng bata o maagang edukasyon. Pinabati kita, pumasa ka sa unang screening. Sa iba sa inyo, salamat sa pagpunta. Tapos na ang mga panayam para ngayong araw. Maaari na kayong umalis. Aba, sino ba ito? Tingnan mo kung sino ang nagpa siyang magpakita rito. Kumusta, Miss Yao? Sinusubukan ko lang kumita ng pang-araw-araw. Isang tao. Kunin ang babaeng ito at ilabas dito agad. Tiyakin na hindi na muling tatapak sa Meng Estate. Miss Yao, ano ang ginagawa mo? Hindi mo alam ang tungkol sa babaeng ito. Siya ay may malagkit na mga daliri. Ngayon, siguradong tuturuan ko siya ng leksyon. Bitawan mo ako. Alis na ako! Tigil! Anong nangyayari? Kuya Yancy, wala kayong ideya. Itong babaeng si Xiaji King, walang hiya. Nagkaanak siya sa labas ng kasal. Ang anak sa labas na kanyang ipinanganak ay 5 taong gulang na. Hindi siya karapat-dapat pumasok sa Pamilya Meng. May anak ka bang 5 taong gulang? Pero si Xiaobao ko ay hindi bastardo. Siya ay Lalaki o babae? lalaki. Ano ang dati mong trabaho? Dati akong chef. Pagkatapos, nag-aral ako ng tradisyonal na medisinang Chino ng mag-isa. Siya? Ziking? Manatili ka. Ha? Sandali Kuya Zeyu. Hindi siya nakakatugon sa anumang pamantayan ng kasambahay. E di wag maging kasambahay. Maging nutrisyonista ka. Ang Pamilya Meng natin ay nangangailangan ng nutrisyonista. Si Binibining siya ay marunong magluto, marunong ng tradisyonal na medisinang Chino, at may anak pa na kaedad ng binata. Ito ay biyaya ng Diyos. Miss Xia, maligayang pagdating. Salamat. Ibibigay ko ang aking makakaya sa trabahong ito. Miss Xia, sundan mo ako. Oy. Kuya Zeyu, Kuya Yancy, Kuya Qingye. Xiaji Qing.
Huwag kang magyabang. Hindi kita pakakawalan. Jiching, ito ang pribadong kusina na in-order ng 3 binata para sa iyo. May sarili akong pribadong kusina? Oo, malaki ang sambahayan ng Meng. Ang pang-araw-araw na pagkain ay inihahanda sa pangunahing kusina sa likod. Ikaw ang nakatalagang nutrisyonista para sa binata. Napakaliit pa ng binata. Ang kanyang mga sangkap at kagamitan ay kailangang ihiwalay sa para sa matatanda. Eksklusibo ako para sa binata? Ang pagre-recruit na ito ng bagong tauhan ay lahat bilang paghahanda para sa pagtanggap sa binata. Sabi nila, lahat ng daan ay patungo sa Roma. Pero may mga tao na ipinanganak na sa Roma. Itong binata ng pamilya Meng. Parang sinasabi na naman niya ang trono. Hoy, Ate Wang, maaari bang itanong kung sino ang ama ng binatang ito? Hindi ko masabi. 3 binata. Paano kita matutulungan, 3 binata? Gusto kong maghanda ng mga regalo para sa aking anak. Narinig ko na napaka-eksperyensyado mo. Halika, tulungan mo akong pumili. Kaya pala anak ng 3 binata. Crayon Shin-chan, gusto talaga ng mga bata ito. Ang mga batang lalaki ngayon mahilig sa mga sasakyang pangkonstruksyon, tulad ng mga excavator at mga truck ng bumbero. Maganda rin ang mga iyon. Ito. Sa edad na Ken Xiaobao ko, mahilig siya sa Ultraman at Transformers. Ito. I-pack din ang mga ito. Masarap maging mayaman. Ang mamahaling mga laruan, at binibili niya ang mga ito nang walang pag-aatubili. Gusto mo? Ay, hindi. Hindi ko kayang bilhin ang mga mamahaling laruan na iyan. 3,000 piso ay sapat na para sa gamot ni Xiaobao sa mahabang panahon. Kukunin ko rin ito. Tigilan mo ang pagtitig. Para ka nang naglalaway. Eto. Para sa iyo. Para sa akin? Para sa anak mo. Ituring mo itong tip para sa sipag mo. Mapalad ang anak mo. Pareho sila ng edad. Ng anak ko. Iyan ang magandang kapalaran niya. Saka, sa ngalan niya, salamat sa kapalaran na ito. Kalimutan mo na. Masyadong magulo. Tindero. Bibilhin ko ang buong tindahan. Mag-stock ka ng mga bagong produkto. Kapag may gusto ang anak ko, pumupunta lang siya para pumili. Tama. At ang anak niya rin. Basta hindi mag-away ang anak mo at ang akin. Kung ano ang gusto niya, pwede siyang pumili. Salamat, amo. Ang galing ng amo. Uy, amo, may gusto ka pa ba? Tutulungan kita. Miss Xia, busy ka ba? Pangalawang Ginoo. Hindi kailangan kabahan. Pumunta ako para matuto sa iyo kung paano gumawa ng pampalakas na pagkain para sa mga bata. Iniisip ko, pagbalik ng anak ko, ako na ang gagawa para sa kanya. Ang anak niya. Kaya ang ama ng binata ay ang pangalawang Ginoo. Ito ang mga ugat ng pselotelaya, ugat ng astragalus, goji guys. Lahat ay mga halamang gamot na Chino para sa pagpapalakas ng pali at tiyan. Dahil ang ating batang amo ay halos kasing edad ng aking Xiaobao. Panahon na para palakasin ang pali at tiyan. Kaya naisip ko na magdagdag ng ilang halamang gamot sa pang-araw-araw na pagkain ng batang amo. Sa ganoon, makapaglatag muna tayo ng matibay na pundasyon para sa kanyang kalusugan. Miss Xia, ang pangunahing propesyon mo ay chef. Ano ang nagtulak sa iyo na mag-aral ng TCM? Sa totoo lang, ang aking Xiaobao ay mahina mula pagkabata. Madalas siyang magkasakit at mataas ang mga gastusin medikal. Sa tingin ko, naging sarili kong doktor dahil sa pangangailangan. Naging sariling doktor dahil sa pangangailangan. Magandang parirala iyan! Nagdala ako ng sarili kong guwantes. Saan tayo magsisimula? Sa buto ng balikat o sa buto ng leeg? Pangalawang binatang guro, baka ako na lang ang gumawa nito. Ikaw ay isang medikal na doktor. Ang iyong mga kamay ay para sa operasyon. Ang ganitong uri ng mabigat na trabaho ay dapat sa akin na lang. Ang kutsilyo ay kutsilyo. Walang pagkakaiba. Sa ospital, ako ay doktor. Sa ngayon, tatay lang ako ng isang bata. Lamang,
Ito ang napagkakaroon ko maging isang tatay. Sa harap, kung mayroon kong matanong, kailangan kong humingi ng payo. Sana hindi mo ako ituloy na mabigat. Siyempre hindi. Pangalawang binatang guro, napakabait mo. At maalalahanin, natutuwa akong tulungan ka. Ang lakas ng pagiging ama, sino ba ang hindi maiinggit? Kailan kaya ang ating Xiaobao magkakaroon din ng isang mabait na tatay? Tama. Banggit mo kanina ang iyong anak ay mahina at sakitin mula pagkabata. Anong sakit? Aizang congenital genetic disorder. Medyo mahirap. Kapag may oras ka, dalhin mo siya sa akin. Marahil, maaari akong makatulong. Talaga? Ang galing! Pangalawang binatang guro. Salamat sa ngalan ni Xiaobao. Hindi na kailangan. Ituloy mo lang ang pagtuturo sa akin ng pagluluto. Si. Panganay na binatang guro. Ikaw, bakit hindi ka nagsalita? Matagal-tagal ka nang gumugugol ng oras. Kasama ng pangalawa at pangatlong binatang guro kamakailan. Unang Ginoo, hindi ako nagpapabaya at wala akong ibig sabihin. Kamakailan lang, ang ikalawa at ikatlong Ginoo ay nalaman na mayroon akong anak at ang anak ko ay kasing edad ng Ginoo. Kaya't humihingi sila sa akin ng mga tips sa pagiging magulang. Sige, sabihin mo sa akin. Anong mga tip ang hinihingi nila? Ang ikatlong Ginoo ay bumili ng maraming laruan para sa Ginoo. Tungkol naman sa ikalawang Ginoo, siya ay nag-aaral ng medicinal cuisine kamakailan. Sabi niya gusto niyang magluto ng personal. Gumawa ng detalyadong listahan ng lahat ng binili ng ikatlong kapatid para sa bata. Huwag mag-iwan ng kahit isang item. Oh. Unang Ginoo. Assistant Xu, naipadala ko na sa iyo ang impormasyon. Bilhan mo ako ng isang set ng lahat. Nasa listahang iyon. Kunin ang parehong modelo. Mas mabuti pa, kumuha ng mas mahal. Unang Ginoo. Ikaw ba ay... Kinokopya ang kanilang takdang aralin? Hindi mo ba ito nakita dati? Ah. Ngunit ang bahaging ito, talagang hindi ko kayang kopyahin. Kung kailangan kong gawin ito ng personal, dapat kang magsimulang maghanap ng bagong trabaho. Tama ka, Unang Ginoo. Siguradong doblehin ko ang aking pagsisikap. Kahit anong sabihin sa iyo ng ikalawa o ikatlong Ginoo, isa lang ang kailangan mong tandaan. Ako ang tunay na ama ng young master grandson. Gusto mo bang magsabi ng A? Hindi. Ang ibig kong sabihin, sa tingin ko lang napakakomplikado ng inyong sambahayan. Ano ang sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, ang ugnayan mo sa tatlong Ginoo ay tunay na kahanga-hanga. Ang ikalawa at ikatlong Ginoo, parehong itinuturing ang iyong anak na parang sa kanila. Xiaobao, ngayon ay pista ng mga lantern. At may handaan ng pamilya Meng, kaya. Sundo lang kita ni Mommy ng napakagabi. Pumunta ka muna sa bahay ng punong guro at manood ng mga karton, okay? Ang anak mo? Oo. Pasensya na, Unang Ginoo. Dahil pista? Sige, dalhin mo siya rito. Maaari ko ring makita kung ano ang itsura ng isang batang. 5 taong gulang. Salamat, Unang Ginoo. Unang Ginoo, ikaw ay talagang isang mabuting tao. Kavili-vili. May nagbigay sa akin ng card ng mabuting tao. Mommy! Ay nako! Tingnan ko nga. Kanino itong napaka-cute na bata? Maganda ba ako? Nag-perform ako sa entablado ngayon sa Lantern Festival Ball. Ang ganda mo, aking mahal na Xiaobao. Ikaw ang pinakamaganda. Halika rito. Ang proyektong pinagtulungan natin noong nakaraan ay naging maayos naman, di ba? Kumusta mga binibini? Ang cute ni Xiaobao. Oo, ganoon nga. Ang batang ito ay talagang kaibig-ibig. Mommy ay kailangan ng pumasok sa trabaho, Xiaobao.
SUOBABN. Tumayo ka rito ng maayos at huwag kang pupunta kahit saan. Alam mo mayroon kang sakit sa pagdurugo. Kung masaktan ka, magdudugo ka. OBA at hindi titigil ang pagdurugo. Naiintindihan mo ba? Alam ko, Mommy. Mabuti. Aalis na si Mommy, okay? Isang sakit sa pagdurugo. Ito ay halos sobrang perpekto. Kailangan kong umalis sandali. Oh! Bakit hindi tumitingin ang batang ito kung saan siya pupunta? Sumalpok siya sa akin. Xiaobao! Mommy! Ben, Mario si Xiaobao. Binaban siya. Tinulak si Xiaobao. Okay lang, Xiaobao. Dadalhin ka ni Mommy para magpabenda. Tara na. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Shaji King, sinagasaan lang ng anak mo ako. Dumi-dumi ang damit ko dahil sa kanya. Hindi pa nga ako nagsisimula sa'yo. Yao Mengwan, tiyak na babawi ako sa'yo dahil sinadya mong saktan si Xiaobao. Pero ngayon, mas mabuti pang umalis ka sa harapan ko. Sino ba siya? Ang tapang niyang magsalita kay Mengwan ng ganyan. Tama, si Mengwan ay isang pinarangalan na panauhin ng pamilya Meng. Paano naman maglakas loob ang isang utusan magsalita ng ganyang walang galang? Siya? Babae lang siya na nabuntis ng wala sa asawa. Shaji King, dati kang nagkaroon ng anak na may kahina-hinalang pinagmulan. Ang 3 binata ng pamilya Meng naawa sa'yo at pinayagan kang pumunta sa bahay ng Meng upang alagaan ang batang apo ng Panginoon. Huwag mong sabihin sa akin na mapagkakamalan mo ang batang ito para sa batang apo ng Panginoon. Yao Mengwan, hindi kita hahayaan na insultuhin ang anak ko ng ganyan. Ano ang gagawin mo? Sa lahat ng mga taon na ito, walang nakakita sa ama ng bata. Ano pa ba siya kundi isang anak sa labas? Hindi siya. Sabihin mo sa amin, sino ang ama ng bata? Kung may halaga man ito, tingnan natin kung lilitaw siya. Dumating na ba ang anak ni Xia Ziqing? Oo, nandito na siya. ang talino at cute ng batang iyon. Shaji King, ito ay isang piging ng pamilya Meng. Paano naman maglakas loob ang isang utusan na tulad mo na magdala ng bata na hindi kilala ang ama para gumawa ng eskandalo dito? Desisyon iyon ng panganay na binata na payagan si Xiaobao na pumunta sa bahay ng Meng. Anong karapatan mo para magkomento at pumuna? Sa kadahilan ng ako ang tao na pinakamahalaga sa 3 binata. Kahit dito sa pamilya Meng, may bigat ang aking salita. Mga guwardiya, dalhin ang batang ito sa isang lugar na malayo sa paningin. Iligtas ang Panginoong matanda at ang 3 binata sa pagkainis. Huwag! Xiaobao! Wag! Xiaobao! Mommy, iligtas mo ako! Yao Mengwan, huwag mong saktan si Xiaobao. Xiaobao! 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 Nanay! Natatakot si Xiaobao. Xiaobao! Huwag kang matakot, Xiaobao. Xiaobao! Nani! Ang dilim dito! Xia Ziqing, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Inilagay ko lang ang anak mo doon para magpahinga sandali lang. Bakit ka nagmamadali? Si Xiaobao ay may sakit sa pagdurugo. Kung hindi siya magamot sa tamang oras, baka mawalan siya ng sobrang dugo. Mengwan, baka may mangyaring masama. Huwag kang maniwala sa kanya. Sakit sa pagdurugo. Kalokohan. Anong klase kakaibang sakit iyan? Yao Mengwan, bigyan mo ako ng susi. Kung gusto mong pumatay o magpahirap ng tao, gawin mo sa akin. Si Xiaobao ay isa lang 5 taong gulang na bata. Bakit mo siya ginaganyan? Bakit? Gusto mo ng susi, ha? Sige. Basta abot mo at kunin mo gamit ang kamay mo. Talagang hahayaan ko na. Xiaobao! Masakit! Nanay, pakiusap iligtas mo si Xiaobao. Hindi ba ang galing mo dati? Bakit? Para sa iyong mahal na anak, hindi ka man lang gagawa ng ganoon kaliit na bagay? Xiaobao, tiyak na ililigtas ka ni Mommy. At tinatawag mo ang sarili mong ina? Mukhang hindi ka naman talaga isang ina.
Narito na ang 3 binata. Mga binata! Mga binata! Nakikiusap ako sa inyo. Nakikiusap ako. Pakiusap iligtas ninyo. Si Xiao Bao. Nasugatan siya. Si Yao Mengwan ay ikinulong siya sa kwartong iyon. Xiao Bao, Zayu, pumunta ka rito. Xiao Bao! Xiao Bao! Nandito si Mommy. Xiao Bao! Hawakan mo siya ng matatag. Ang sugat mismo ay hindi malaki, pero bakit ang mga sintomas na ito mukhang sobrang katulad ng sa akin? Si Xiao Bao ay may hemophilia. Ano? May sakit siya sa pagdurugo? Anong problema? Wala lang. Huwag kang mag-alala. Binigyan ko siya ng espesyal na gamot. Partikular para sa sakit, sa pagdurugo. Ma'am Wang, dalhin ang medical kit. Anong nangyari? Yao Mengwan, ano na naman ang ginawa mo? Hindi ako Xingye. Iyon ang bata. Masyado siyang makulit. Nauna siyang bumangga sa akin, at pagkatapos siya mismo ang nahulog. Tinutulungan ko lang siya, kaya pinapahinga ko siya sa kwarto para maging komportable siya. Wala akong ginawa. Yao Mengwan, nagsisinungaling ka pa. Xia Jiqing, paano mo ako sinaktan? Alila ka lang. Anong karapatan mo na saktan ako? Yao Mengwan, sinabi ko sa iyo, huwag mong subukan ng isang ina sa kanyang limitasyon. Dati, kahit anong gawin mo sa akin, wala akong pakialam. Pero hindi kita palalampasin. Sa pananakit kay Xiao Bao. Ziyu, tingnan mo siya. Ito pa rin ang pamilya Meng. Ganito ang pakikitungo niya sa akin sa harap mo. kaya naaalala mo na ito ang pamilya Meng? Yao Mengwan, pinagtatangkaan mong sakta ng isang tao sa ilalim ng proteksyon ng pamilya Meng. Sa bahay ko, naghahanap ka ng gulo. Hindi, Zeyu. Sila iyon. Kung ano talaga ang nangyari ay malinaw pagkatapos ng investigasyon. Ma'am Wang, i-play ang surveillance footage. Kaya ito ang ibig mong sabihin ng nagkataon kayo? Hindi, Xingye. Hindi mo naiintindihan. Ang batang iyon, siya. Tama na. Isang bagay ang ipagmalaki ang aming mga pangalan at magpakaarte sa labas. Pero ngayon, hindi ka man lang naawa sa isang 5 taong gulang na bata? Napakasama mo. Hindi ka na maaaring tumira sa pamilya Meng. Umalis ka. Zeyu, hindi mo to magagawa sa akin. Si Lolo ang pinaka nagmamahal sa akin. Kung gagawin mo ito, magagalit siya kapag nalaman niya. Huwag mong gamitin si Lolo para pilitin kami. Matanda na si Lolo, pero hindi siya bobo. Ang tama at mali, alam pa rin niya ang pagkakaiba. Kung hindi ka makaalis ng mag-isa, tatawag ako ng seguridad. Xiao Bao! Xiao Bao! Xiao Bao! Anong nangyari? Huwag mong takutin si Mommy. Naku! Dalhin siya sa ospital, bilis! Mga Ginoo, Narito na si Lolo. Manang Wang, ikaw na. Sumabay ka. Bakit ka nagtatagal? Hindi naman. Gino, sa edad kong ito, ang magbihis ng ganito medyo nakakahiya. Ano ang alam mo? Ito ang uso sa mga kabataan. Dapat mong matutunan ito. Oo, pag-uwi ng apo ko, makikipaglaro ka sa kanya ng ganito araw-araw. Araw-araw? Naku, sandali Xiao Bao. Dadalhin ka ni Mommy sa ospital agad. Etong bata. Paano nasaktan ng husto ang batang iyon? ha? Parang anak iyon ng yaya ng pamilya natin. Sinabi ni Ginang Wang na ang bagong nutritionist walang nag-aalaga sa bata, kaya nag-exception si First Young Master at pinayagan siyang dalhin ang bata sa trabaho. Talagang payagan ng isang babae na dalhin ang anak niya sa trabaho? Ano bang ginagawa ng ama ng bata maghapon? Dr. Zhao, kamusta na si Xiao Bao ngayon? Ang platelet count sa katawan ni Xiao Bao ay bumaba ng malaki mula noong huli. May plano ba ng paggamot? Natatakot ako na limitado ang aking kaalaman. Ginamit na namin ang lahat ng angkop na gamot. Pero, ang aming ospital ay kamakailan lang ay tumanggap ng isang napakahusay na, Director Meng. Siya ay eksperto sa hematology. Maaari mong subukang kumonsulta sa kanya. Direktor Meng? Sa ganitong masayang holiday,
Isang bagay na ganito kaseryoso ay kailangang mangyari sa bahay. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Kung hindi mo palaging pinapabayaan si Yao Mengwan, paano siya naging ganito kawalang galang? Kahit na ano paman, iniligtas niya ang buhay ko. 12 taon na ang nakalipas nang sumiklab ang aking alta presyon. Isang batang babae ang nagkataong dumaan na tumawag ng ambulansya para sa akin. Kung hindi, kayong tatlo ay naging ulila na sana noon pa. Mahal na Ginoo, naiintindihan namin ang inyong pagnanais na suklian ang kanyang kabutihan. Ngunit maraming paraan upang bayaran ang utang na loob. Hindi ninyo talaga kailangang ituring siya ng ganoon kataas. Akala mo ba gusto ko? Kayong tatlo ay tumatanda na at wala ni isa sa inyo ang may asawa. Hindi ba kailangan kong magtago ng reserba na handa? Balak ba ninyong manatiling binata sa buong buhay ninyo at mamatay na mag-isa? Hoy, mahal na Ginoo, huwag ninyo kaming pagsamahing lahat. Tiyak na ayaw kong manatiling binata magpakailanman. Oo, eksakto. At saka, may anak na akong lalaki. Paano ako mamamatay na mag-isa? Ngunit kung sino ang ama ng bata, hindi pa napagpapasyahan. See? Ang ginagawa ninyo ay magyabang lamang. Labis kayong nag-aalala sa anak ng iba, ngunit ang aking apo ay hindi pa natatagpuan. Mga walang kwenta. Mga binata. Sa totoo lang, ang mahal na Ginoo, siya. Katiwala Liu. Hindi ka ba nahihiya? Hindi. Panganay na binata. Hayaan ninyong magpaliwanag ako. Hindi. Ikatlong binata. Pakinggan ninyo ang aking paliwanag. Ako. Kahanga-hanga. Kayong tatlo. Kamusta? Gusto kong magpa-appointment kay Director Meng. Pasensya na, pero ang schedule ni Director Meng ay puno na para sa susunod na buwan. Pagkalipas ng isang buwan, pwede bang gumawa ng exception at isingit kami? Ang anak ko ay may malubhang sakit. Hindi talaga kami makapaghintay ng ganoon katagal. Lahat ng pumupunta para kay Director Meng ay may malubhang sakit. Kung lahat ay humihingi ng extra appointment, sino ka ba? Pasensya na, pero ang kalagayan ng anak ko talagang hindi makapaghintay. Magpapa-appointment ka ba o hindi? Kung hindi, huwag mong sayangin ang oras namin. Naghihintay pa kami sa pila sa likod mo. Tama. Mommy, si Uncle Meng yan! Proyekto. Talaga? Ang galing, Xiaobao. Sagip tayo. Dadalin ka ni Mommy sa pamilya Meng para hanapin si Uncle Meng, okay? Pamilya Meng? Sino itong mag-ina? Pwede silang dumiretso sa pamilya Meng para hanapin si Director Meng? Narinig ko si Director Meng ay naghahanap ng kanyang nawawalang anak kamakailan. Ang batang iyon ay kamukang kamukha. Si Director Meng. Pero anong bata ang tumatawag? Sa sariling ama na, Uncle. Ang operasyong ito ay dapat gawin ng eksakto. Sundin ang plano. Naiintindihan. Uncle Yancy. Oh, Xiaobao! Anong ginagawa mo dito? Kilala talaga ng batang iyon si Director Meng? Tingnan mo, si Director Meng ay hawak ang bata. Hindi ba sila mas magkamukha ngayon? Oh, Miss Xia. Dinala ako ni Mommy dito para magpatingin sa doktor. Hindi ko inaasahan na ang doktor na kailangan ni Xiaobao ay ikaw pala. Director Meng, kilala mo si Xiaobao? Miss Xia ay kaibigan ko. Kung pupunta kayo sa akin, hindi na kailangan ng appointment. Dumiretso lang sa akin. Okay? Tara na! Tara na. Sige, huminga. Huminga. Miss Xia, nasaan ang tatay ni Xiaobao? Tatay ni Xiaobao? Wala akong ibang ibig sabihin, pero ang mga congenital bleeding disorders na tulad nito ay may napakataas na posibilidad na namamana. Kaya sana maintindihan ko kung ang tatay ni Xiaobao ay may parehong sintomas. Walang tatay si Xiaobao. Tito Meng, sabi ni Mommy na ang tatay ni Xiaobao ay pumunta sa napakalayong lugar at hindi na siya makakabalik. Pasensya na. Hindi ko alam na ang asawa mo ay... Ay hindi! Nagkamali ka ng intindi. Second young master. Ang tatay ni Xiaobao at ako ay panandalian lang. Kaya sa mga taong ito, kami lang, ni Xiaobao, ang nagtutulungan. Diba? Panandalian. Baka siya... Kuya Yancy, tingnan mo ang dinala ko para sa'yo ngayon. Shaji King, anong ginagawa mo dito? Kaya ikaw talaga. Miss Yao, Tama na. si Xiaobao ang pasyente ko. Magpakita ka ng respeto. Kuya Yancy, alam kong galit ka sa akin dahil sa nangyari noong Lantern Festival. Kaya espesyal akong gumawa ng chicken soup ngayon para humingi ng tawad sa'yo. Paano mo? Ang nasaktan mo ay sina Miss Xia at Xiaobao. Sa kanila ka dapat humingi ng tawad.
Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Baliw ka ba? Ano? Ito ay ospital. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Kung wala, huwag mong abalahin ang konsultasyon ko. Umalis ka na. Kuya, Yanji. Labas. Second young master, tungkol sa kalagayan ni Xiaobao ngayon, kailangan ba siyang i-ospital? Hindi muna. Nagreseta ako sa kanya ng espesyal na gamot at isinama ko ang dati niyang medikal na kasaysayan. Gumawa ako ng detalyadong plano ng paggamot para sa kanya. Maaaring tumagal ng ilang araw. Subalit, ito ang peak ng flu season ngayon. Para sa tulad ni Xiaobao na mababa ang resistensya, kailangan mo siyang painitin ng husto. Kung lalabas kayo, mas mainam na magsuot ng mask. Sige. Mami, makakauwi na ba tayo? Oo, tama. Makakauwi na tayo ngayon. Second young master, maraming salamat. Aalis na kami. Tara na, Xiaobao. Paalam! Magandang araw, Dr. Zhao. Ipadala mo sa akin ang mga resulta ng test ni Xiaobao. Kailangan ko lahat ng kanyang biological na impormasyon. Ginoo, may kakilakilabot na nangyari. Ano ang sobrang nakakatakot? Hindi ko ito mahanap. Nahanap ko ang address ng young master. Ano naman ang nakakatakot doon? Ikaw, bilisan mo. Dalhin mo agad ako sa apo ko. Opo, Ginoo. Ginoo, ang iyong tungkod. Kuya Xingye, alam kong mali ako. Pwede mo bang buksan ang pinto? Kuya Xingye, nakatayo na ako dito buong araw. Ang sakit ng mga binti ko. Kuya Xingye, alam kong ikaw ang pinakamahusay. Sigurado ka bang ang old master ay natagpuan na ang bata? Sige, pupunta ako diyan. Kuya Xingye, gusto kong makita para sa sarili ko kung ano ang pinagdaanan ng mga Meng na sobrang hirap ninyong hanapin. Old master. Ginoo, anong ginagawa mo dito? Sumunod ako sa iyo syempre. Sina Meng Zheyu at Meng Yanxi ay pinagulo ang lungsod ng Jiangbei sa kakahanap. Pero hindi sila katapat ng isang matandang tusong gaya mo, ang network ng impormasyon ng Old Master. Ay siya pa ring pinakamatalas. Kailangan ko lang bantayan ka. Ikaw ay isang tusong aso. May tao ba sa bahay? Sino ang hinahanap mo? Ang tao sa Unit 101. Hindi ba sila lumipat na? Lumipat sila? Apo ko. Ginoo. Ayos lang. Ito ba ay isang batang babae na may kasamang 5 taong gulang na bata? Oo. Naiwan namin sila muli. Kuya Xingye, kung tatanungin mo ako, hindi rin magaling ang babaeng iyon. Sino ang nakakaalam? Baka planado niya ito sa simula pa lang para makuha ang yaman ng pamilya Meng. Tumahimik ka. Kuya Xingye, hindi mo ako ginanyan dati. Mula nang ang babaeng iyon, si Xia Jiqing, ay nagpakita. Kayong lahat ay nagbago. Tara, Xiaobao, umuwi na tayo. Si Ziqing? Ikaw pala. Ginoong Meng, Ikatlong Ginoo. anong ginagawa mo dito? Anong nangyayari? Huwag mong sabihin na si Xia Jiqing ang taong hinahanap nila. Hindi pwedeng ganoon kasabay. Apo ko? Mami, nakita ko na ang lolo na ito dati. Xiaobao, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kung hindi, mababawasan ang sweldo ni Mommy. Pero totoo ngang nakita ni Xiaobao siya dati. Si Ziqing? Nakatira ka ba sa Unit 101? Ibalingi? Hindi, sa 104 ako nakatira. Bakit mo tinatanong? Ibarings. Alam ko na. Paano naman naging si Xia Jiqing iyon? Katiwala Liu? Alis na ako. Magtalaga ng mas maraming tao. At ipagpatuloy ang paghahanap. Ikatlong Ginoo. Pwede na ba tayong umuwi? Tara, bilis. Kuya Xingye, Tawa. May sasabihin ka ba, manok? Hindi ka ba nagsasawa dito? Xia Jiqing, dahil na naman sa'yo ito. Hindi kita hahayaang makatakas dito. Teka, parang naaalala ko. Yung babaeng may kasamang bata, nakatira sa Unit 104.
Pagod na pagod. Bakit niyo ako tinitingnan? Pangatlong Ginoo, Tito Shinge, maupo po kayo. Si King. Kilala mo ba ang mga kapitbahay? Nakita mo na ba ang tao mula sa Unit 101? Pangatlong Ginoo, maaga akong umaalis at hating gabi na umuuwi. Bihira ko makita ang mga kapitbahay. Kalimutan na. Bata, halika rito. Ha? Eto. Para sa iyo. Wow, Mommy, tingnan mo. Ultramantiga yan. Oo, Xiaobao. Dali, pasalamatan mo si Tito. Salamat, Tito Shinge. Ikaw, bata. Ay talagang cute. Pangatlong Ginoo. Kailangan ko nang magluto. Ikaw naman. Siya. Nagwo-workout ako ngayon, kaya hindi ako kumakain ng marami. Huwag masyadong marami. Anong Hindi ako madalas pumunta rito. Hindi ba ako pwedeng kumain? Oh, sige. Magluluto na ako agad. Hayaan mo na. Wow, Tito Meng, ang galing naman at nagkita tayo ulit. Paano naman naging ganito kasabay? Baka siya ay, Xiaobao. Kailan ang birthday mo? Agosto 14. Hindi tugma ang oras. 2 buwan siyang mas matanda kaysa sa anak ko. Bakit hindi ka kumakain? Kain na tayo. Si King, nagpasya na ako. Gusto kong maging ama ni Xiaobao. Pangatlong Ginoo. Sa tingin mo ba, ang pagsasabi niyan ay medyo masyadong madalian? Masyado kang nag-iisip. Ang ibig kong sabihin, nagkasundo talaga kami ni Xiaobao. Pagkatapos kong mahanap ang sarili kong anak, aampunin ko si Xiaobao bilang inaanak ko. Bukod dito, si Xiaobao ay napakakaibig-ibig. Siguradong magiging matalik na magkaibigan sila ng anak ko. Kain. Alis na ako. Bumalik ka na sa loob. Malamig. Paalam, Tito Shinge. Bumalik ka ulit para maglaro. Paalam. Si Tito Shinge ay napakabait din. Tama ba, Mommy? Nagtataka ako kung ang tatay ni Xiaobao ay magiging ganito rin kabait. Xiaobao, pasensya na. Noong buntis ako sa iyo, aksidente akong nahulog, kaya ka na ipanganak ng 2 buwan ng maaga. Ito ay nag-iwan sa iyo ng mahina at sakitin, na may mga depekto mula sa pagsilang. At pinagkaitan ka rin nito ng 5 taon ng pagmamahal ng isang ama. Hindi binigo ni Mommy si Xiaobao. Masaya na nga si Xiaobao na may Mommy. Ikaw ang pinakamabuting Mommy sa buong mundo. Kahit 3 daddy ay hindi makakapantay. Xiaobao, Pinapangako ni Mommy sa'yo. magtatrabaho si Mommy ng mas mahirap, kumita ng mas maraming pera, at bibilhan si Xiaobao ng ganito karaming laruan. Ganito karami. At ganito karami. Ganito karami. Kaya, hindi pa natagpuan ni Meng Xingye ang bata, di ba? Naiintindihan ko. Tama. Taasan ang sweldo ni Xia Jiqing. May sakit ang anak niya. Hindi madali para sa kanya. Sa ilang araw pa lamang, sina Meng Yanxi at Meng Xingye ay nasa panig na ni Xia Jiqing. Anong uri ng mahika ang mayroon ng babaeng iyon? Kung ako ang tatanungin mo, Meng Wan,
Hindi ka na bumabata. Kailangan mong mabilis na mapatibay ang iyong posisyon. Huwag kang magpakahirap sa 3 binatang Meng tulad ng dati. Sa huli, baka wala kang makuha sa kanila. Tama iyan, Meng Wan. Ang pangalawa at pangatlong anak ng pamilyang Meng ay hindi talaga mahalaga. Ang panganay, si Meng Zheyu, ay ang magiging tagapagmana ng pamilyang Meng. Kailangan mong mag-isip ng paraan upang makuha si Meng Zheyu sa iyong mahigpit na hawak. Pero ano ang magagawa ko? Ngayon, lahat silang 3 itinuturing akong parang wala. Hindi man lang nila ako pinapansin. Nawalan ako ng labis na mukha sa harap ng aking mga kaibigan. Huwag kang magpakatanga. Kung gagawa ka ng isang bagay na hindi na mababago, ang posisyon ng panganay na manugang ng pamilyang Meng ay magiging iyo sa maaga o huli. Ang ibig mong sabihin? Ininom ba ng unang Ginoo ang sabaw? Nakita mo ng sarili mong mga mata. Wala siyang napansin? Tama ba? Wala, pero Bibi, Yao, ayos ba talaga ito? Kung malaman ng unang Ginoo, nako, bakit ka nag-aalala? Sa hinaharap, kapag ako na ang panganay na binibini ng pamilyang Meng, sa tingin mo, hindi kita mapoprotektahan? Ngayon, bilisan mo at umalis ka na. Yao Mengwan, ang kapal ng mukha mo. Xia Ziqing, baliw ka ba? Dati, naglagay ka ng buhok sa pagkaing niluto ko. Dahilan para matanggal ako sa trabaho. Ngayon, naglalagay ka ng kung ano sa sabaw na ginawa ko. Sinusubukan mo akong isangkalan ulit. Sabihin ko sa'yo, sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaan na makalusot. Bitawan mo ako. Ikaw ang mauna na bumitaw. Ikaw ang bumitaw. Oy. Anong ginagawa mo? Bilis! Bilis! Isuka mo! Zheyu! Meng Zheyu, may nilagay siya sa sabaw na ginawa ko para sa iyo. Sinusubukan kang saktan, at pagkatapos ako ang sisihin. Oh, tama! 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 Bilis! Bilis! Pasuka mo ang sarili mo! Naku! Anong ginagawa mo? Zheyu! Huwag kang maniwala sa baliw na babaeng ito. Huwag kang maniwala sa kanya. Bilisan mo! Mahuhuli na! Tigil. Bitawan mo ako! Xia Ziqing, ikaw! Lumabas ka dito! Okay ka lang ba? Alam mo ba kung anong uri ng droga ang binigay niya sa akin? Hindi ba? Lason? Babaeng hangal? Ang pakiramdam na ito, Ang kanyang amoy ay sobrang katulad ng babaeng iyon mula noong 6 na taon na ang nakalipas. Sa wakas, natagpuan kita. sandali lang. Xia Ziqing. Tulungan mo ako. Tutulungan kita. Sige, pasok ka. Xia Ziqing, ang tapang mo. Panganay na Ginoo. Kahit na gusto kong tumingin sa mga gwapong lalaki, hindi ko gagawin ang ganito. Sinasamantala ang kahinaan ng iba. At saka, hindi ba hiniling mo sa akin na tulungan ka? Sa tingin ko, ito ay dapat maituring na tulong. Lumabas ka. Opo, Ginoo. Lalabas ako agad. Oh, Tama. dapat ba akong pumunta at kunin ang pangalawang binatang Ginoo para sa iyo? Siya ay isang bihasang doktor. Tiyak na may antidote siya. Bumalik ka rito. Ang madroga ay sapat na kahihiyan. Kung sasabihin mo sa kanya ang tungkol dito, hindi ba iyon mas nakakahiya? Oh, sige. Magbabad ka na lang dito. Aalis na ako. Meng Zheyu, Kung may makakaalam na inihagis mo ako sa bathtub, iyon ay sobrang nakakahiya. Kaya, hindi ka pupunta kahit saan. Manatili ka rito. sige. Hindi ako pupunta kahit saan. Masaya ka na ba? So,
6 na taon na ang nakalipas noong bisperas ng Pasko. Nasaan ka? Anong problema? Ganoon ba kahirap sabihin? 6 na taon na ang nakalipas, noong bisperas ng Pasko. Ay ang araw na pumanaw ang aking ina. Pasensya na. Meng Zheyu. Xia Ziqing! Pangalawang Ginoo. Pangatlong Ginoo. Mabilis kayong dumating. Ayos ka lang ba? Hmm. Meng Zheyu, tao ka ba? Nilason ka ni Yao Mengwan, kaya paano mo dinala si Xia Ziqing sa silid na ito? Kahit sino maliban sa kanya. Nanay na siya. Kung may mangyari sa inyong dalawa, paano na ang anak niya? Alam niyong dalawa na nanay siya ng isang bata, ha? Kung gayon, bakit kayong dalawa ay masyadong nag-aalala sa kanya? Baka magpatuloy kayo sa pag-uusap. Mauna na akong lumabas. Hoy! Anong ginagawa mo? Ako ang tagapagligtas ng matandang guro na nagligtas ng buhay. Ah? Xia Ziqing! Palagi mong sinisira ang mga plano ko. Babayaran kita. Darating na. Yao Mengwan, Ikaw, anong gusto mo? Xia Ziqing? Wala na akong pasensya para sa iyo. Ngayon, aayusin ko ang luma at bagong mga utang sa iyo ng sabay-sabay. Huwag mong saktan ang ating Xiaobao. Dahil ayaw mo talagang Umalis sa Yangbei City. Ngayon, baliin ko ang mga braso at binti mo at ng anak mo at itapon kayo para hindi na kayo makagapang pabalik. Kunin siya! Xiaobao! Nanay! Xiaobao! Xiaobao! Huwag kang umiyak, Xiaobao! Xiaobao! Anong ginagawa mo? Tingnan natin ngayon kung sino sa 3 batang master ng pamilya Meng ang darating at magliligtas sa iyo. Lahat ng resulta ng pagsusuri para kay Xia Xiaobao. Narito na. Tama, Dr. Meng. Kung naaalala ko ng tama, RH negative rin ang uri ng iyong dugo, hindi ba? Oo, ako nga. Bakit mo natanong? Wala lang. Talagang nagkataon lang. Pareho kayong may sakit sa pagdurugo at RH negative rin siya. Anong sinabi mo? May panda blood din siya? Oo. Ang posibilidad. Halos tiyak na. Mag-ama sila. Masamang tao, pakawalan mo si Xiaobao. Xiaobao! Xiaobao! Huwag kang umiyak! Xiaobao! Xiaobao! Nandito si Mommy! First young master, nagkamali kami, isang pagkakamali. Anong pagkakamali? Bakit nagmamadali? Aya, maling numero ng kwarto ang nakuha namin. Ang taong hinahanap namin ay hindi nakatira sa 101, kundi 104. Ano? Ibig mong sabihin, Xiaobao? Aya, sinuri ko ulit. Ang bata ay ipinanganak ng maaga. Kung hindi siya nauna, perpektong magtutugma ang timeline. Alam ko ng sobrang nagkataon lang, kahit ang birthmark ay eksaktong kapareho ng sa taong iyon. Yao Mengwan, bakit mo ipipilit na sirain kami? Isang ina at anak. Bakit kailangan mong maging napakawalang awa? Huwag mo akong tanungin kung bakit. Alamin mo lang na ngayon, kahit na Dumating man ang Diyos mismo, walang makakapagligtas sa iyo. Mommy! President, Kinumpirma na namin ang mga detalye. 6 na taon na ang nakalipas, noong bisperas ng Pasko. Talaga namang anibersaryo ng pagkamatay ni Miss Xia. Ng kanyang ina. Gayunpaman, Sa ilang kadahilanan, Napalampas niya ang mga huling sandali. ng kanyang ina. Bumalik lamang siya sa ospital. Kinabukasan ng umaga, Pero, Nang gabing iyon, Naghahatid siya ng pagkain sa Junsheng Hotel. Junsheng Hotel. Xia Ziqing. Siya iyon. Iyo, sanggol, tumigil ka na sa pag-iyak dahil sobra kang nagmamalasakit. sa iyong anak. Hindi. Pagkatapos, simulan natin sa kanya. Hindi! Gawin mo, baliin mo ang kanyang kamay. Hindi! Tumigil, Wag! Si Xia Xiaobao ay aking anak. pakawalan mo siya. Hindi. Tumigil. Hindi! Tumigil ka diyan.
Tigil! Okay ba si Xiao Bao? Nasaktan ba siya? Xia Ziqing. Ayos ka lang ba? Sinusubukan ko lang silang takutin. Wala akong ginawa. Xingye, iniligtas niya ang lolo matapos ang lahat. Oo, Kuya Xingye. Pakiusap, dahil sa aking serbisyo sa lolo, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ito muli. Umalis ka. Eto. Tumayo ka. Papayagan mo lang siyang umalis ng ganyan? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan ang pamilya Yao na makawala ng madali. Pero sa ngayon, may mas mahalaga tayong bagay. Anong mahahalagang bagay? Ako ang tatay ng bata. Oo. Ito ang apo ko, ang aking munting kayamanan. Sa wakas ay natagpuan ka ni Lolo. Oh. Pero lolo, mayroon kang 3 anak na lalaki. Sino sa kanila ang tatay ko? Miss Xia, Hmm? sino sa aking 3 walang kwentang anak na lalaki ang tatay ni Xiao Bao? Paano kung sasabihin ko? Hindi ko rin alam? Dahil noong gabing iyon, naulanan ako at nagkaroon ng lagnat. Wala akong malay. At saka, madilim ang ilaw ng kwarto, kaya hindi ko nakita ng malinaw ang mukha ng ama. Paano kung gawin natin ang pagsusuri sa pagiging ama? Si Miss Xia ay nakagawa na ng isa. Lahat ng 3 ay tugma. Imposible. Sigurado ako na iisa lang ang lalaki noong gabing iyon. Imposible. Sigurado ako na isa lang iyon noong gabing iyon. Miss Xia, ang ibig kong sabihin ay ang 3 binata ay identical triplets. Sa antas ng biolohiya, hindi sila mapagkaiba. Talaga? Triplets na magkakaiba ang itsura. Medyo bihira iyon, di ba? Sige, dahil si Miss Xia ang ina ni Xiao Bao, siya ay may karapatan sa tratong tulad ng isang kabataang may bahay ng pamilya Meng. Katiwala Liu, Opo, gawin agad ang mga kaayusan. Mananatili si Miss Xia sa tahanan ng Meng. opo. Miss Xia, siguradong pagod ka. Bakit hindi mo dalhin ang binata para magpahinga sandali? Tara na. Kahit anuman ang totoo, si Xiao Bao ay, pagkatapos ng lahat, apo ng pamilya Meng ko. Kung kaninong asawa si Miss Xia, iyon ay para sa inyong 3 alamin. Tiyak na tiyak ako na si Xiao Bao ay anak ko. At sigurado rin ako na ako ang ama ni Xiao Bao. Sigurado ako na ako ang nakipagtalik kay Xia Ziqing noon. Ginoo, Multo ka ba? sa tingin mo ba, ang 3 binata, mag-aaway sila? Nag-away na sila. Si Xiao Bao pala ay anak ng pamilya Meng, kaya ang lalaking iyon noon. Aya, Xia Ziqing. Bakit hindi mo maalala? Darating na. Magandang araw, Miss Xia. Madam First Young Master, Ito ay regalo mula kay panganay na binata. Madam Second Young Master, ito ay regalo mula sa 3 binata. Aiya, daan, Aiya. Madam, aya, Madam First. Madam Second. tulong! Madam First, Madam Third. Naku, naiwan ko ba ang mga susi ko? Ang pangunahing pinto ng bahay ng Meng ay may keypad lock. Tama. Oo. Muntik ko nang makalimutan iyon. Iniiwasan mo ba ako? Pare-pareho ko kayong iniiwasan lahat ng sa inyo. Hindi, syempre hindi. Pangalawang Ginoo. Bakit ko naman kayo iiwasan? Hindi mo kailangang tawagin akong pangalawang Ginoo. Ako ang tatay ni Xiao Bao. Pangalawang Ginoo. Paano ka naman nakatitiyak na ikaw ang tatay ni Xiao Bao? Dahil
Eto, tingnan mo muna ito. Mayroon akong kaibigan na isang bihirang, nangungunang figura na isang bihirang, nangungunang sa larangan ng hematology. Bumalik siya sa bansa at inanyayahan ako na magbigay ng lektura. Gusto kitang isama bukas upang talakayin ang plano ng paggamot ni Xiaobao. Wow. Ang dami, mga internasyonal na parangal sa medisina. At isang nagtatag na teorista ng ilang disiplina sa medisina. Napagaling niya ang napakaraming bihirang at mahirap na sakit sa buong mundo. Sobrang kahanga-hanga niya. Tiyak na mapapagaling niya si Xiaobao, di ba? Oo, ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Pagkatapos ng lektura ko bukas, magkita tayo sa labas ng opisina ni Professor Wu. Sige. Kumusta? Ang ating Meng Wan ay ang tagapagbigay ng pamilya Meng ninyo. Ganito ba ang paggamot sa isang tagapagbigay? Ay naku, ito ay isang sakuna. Sa isang salita lang mula sa pamilya Meng, naputol na ang aming pondo. Meng Wan, kailangan mong humanap ng paraan. Mabilis. Sa lahat ng mga taong ito, ang negosyo ng pamilya Yao ay umasa sa suporta ng pamilya Meng. Kung mawala sa atin ang suportang iyon, wala na tayong matitira. Oo, Meng Wan. Talagang kailangan mong mag-isip ng paraan. Sige, alam ko na. Alam ko, nakakainis ito. Bago malaman ng publiko na pinutol ng pamilya Meng ang suporta sa pamilya Yao, kailangan kong mabilis na kumita mula sa lahat ng mga kontak na aking ginamit at humanap ng ibang landas pasulong. Ang propesor na iyon na inirekomenda sa akin ni Meng Yanxi noong nakaraan ay tila may reputasyon. Kung makukuha ko ang kanyang rekomendasyon, magiging ligtas ang aking trabaho. Tandaan mong bumati mamaya. Xia Jiqing, anong ginagawa mo dito? Masamang babae, ikaw na naman. Xiaobao. Oh, wag mong sabihin na nandito ka rin para kay Professor Wu para sa paggamot ng anak mo? Alam mo ba kung ilang mga dignitaryo at maharlika ang nagmamakaawa na makita siya at hindi makakuha ng appointment? Paano magiging karapat-dapat ang tulad mo? Hindi ba ito nagkataon? Hindi ko pa inaayos ang score sa iyo mula noong huli. Dahil nasa ospital tayo ngayon. Hindi na kita kailangang tawagan ng ambulansya. Hoy, ikaw! Nakikita mo ba ito? Ito ay isang sulat ng rekomendasyon na personal na inendorso ni Kuya Yanxi para pirmahan ni Professor Wu. Sa pamamagitan nito, makakapag-aral ako sa isang nangungunang medikal na paaralan, gagawin ng pamilya Yao na walang hadlang sa larangan ng medisina. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin ngayon, baka talaga hayaan kitang makita siya kung nasa magandang mood ako. Kailangan mo talagang mag-aral pa. Mas mabuting pumunta ka sa ikatlong palapag. Anong ikatlong palapag? Ang departamento ng psychiatry ay nasa ikatlong palapag. Kumuha ka ng numero, bilis. Baka mahuli ka na. Hoy, ikaw! Huwag mong sabihin na iniisip mo na talagang interesado sila sa iyo dahil lang sa mga batang amo na si Meng umarte na bayani para iligtas ka. Sasabihin ko sa iyo, naaawa lang sila sa iyo. Ako ang lagi nilang itinatangi sa palad ng kanilang mga kamay. Nakita mo yan, Xiaobao. Dapat kang mag-aral ng mabuti sa hinaharap. Kung hindi, baka magkaroon ka ng delusyon ng kadakilaan. Tara na. Ha? Alam ni Professor Wu na darating ako ngayon. Inutusan niya ang front desk na tanggapin ang kanyang pinarangalan na panauhin. Gusto mong magmakaawa para sa paggamot? Managinip ka! Anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Professor Wu, Kuya Yanxi, nandito ka na. Itong baliw na babae ay nagdudulot ng gulo. Ako ay... Patawad, nahuli ako. Matagal ka nang naghihintay? Hindi. Isang asong bantay lang. Ang masyadong maingay. Sino ang tinatawag mong aso? Ito ay ospital. Pakiusap. Hinaan Grupo ang boses Medical mo. ng Joywe. Grupo Medical ng Joywe. Professor Wu, ang dahilan kung bakit ako pumunta sa iyo ay para... Kuya Yanji. Oy! Oy! Dr. Meng ay nagbigay na sa akin ng briefing tungkol sa kalagayan ni Xiaobao. RA negative na dugo kasama ang sakit sa pagdurugo ay talagang napakahirap. Gayunpaman, napakabata pa niya, kaya mataas ang tsansa ng paggaling. Gagawa ako ng pinakamahusay na plano ng paggamot para sa kanya. Mahusay. Maraming salamat. Salamat, Doktor. Huwag mo akong pasalamatan. Kung gusto mong magpasalamat, pasalamatan mo ang iyong tiyo Meng dito. Sa lahat ng mga taong ito, salamat sa kanya na nag-alok ng kanyang sarili bilang case study para sa aking pananaliksik. Ang iyong plano ng paggamot ay batay din sa mga eksperimento sa kanyang sariling kalagayan. Siya ang pinakadapat purihin. Hoy,
Huwag mo akong bigyan ng lahat ng kredito. Sa simula, naghahanap lang ako ng paggamot para sa aking sarili. Pero ngayon, dahil nakatulong ito kay Xiaobao, masaya ako. Kaya, ibig sabihin ba? May sakit ka rin sa pagdurugo? Gayunpaman, ang kondisyong ito ay bihira at lubhang namamana. Miss Xia, kung ikaw ay malusog, kung gayon, ang problema ay malamang galing sa panig ng kanyang ama. Iminumungkahi ko na kayo ay magpatingin sa susunod. Marahil, makakahanap tayo ng mas magandang paraan. Kaya, iyan ba ang dahilan kung bakit kumbinsido si Meng Yanxi na si Xiaobao ay kanyang anak? Mommy, naman ako ba ang aking sakit kay Uncle Yancy? Uncle Yancy, ikaw ba ang daddy ko? Professor Wu, nais kong makipag-usap sa iyo ng pribado. Xiaobao, maglaro tayo sa labas sandali, okay? Professor Wu, ang sinabi mo kanina tungkol sa sakit sa pagdurugo ni Xiaobao na namamana, Ay, ang posibilidad ba ay 100%? Professor Wu, yung sinabi mo kanina tungkol sa sakit sa dugo ni Xiaobao na namamana, ang probabilidad, 100% ba? Hindi 100%. Hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad ng genetic mutation. Gayunpaman, dahil sa bihirang uri ng dugo ni Xiaobao, ang posibilidad ng direktang mana ay napakataas. Bagamat hindi natin ito agad makumpirma, mukhang napakaposible na si Meng Yanxi ang biolohikal na ama ni Xiaobao. Sa tingin ko hindi pa ako handa na tumira kasama siya. Oh! Ano bang nangyayari dito? Baka naman ang sakit ni Xiaobao ay lampas pa sa kakayahan ni Professor Wu? Oy, hindi ba kanina ang yabang mo? Ano ang problema? Ngayon lalabas ka na nakapusod ang buntot, naging isang kaawa-awa asong kalye. Isang batang bastos na ipinanganak sa pagpapalipas ng gabi, nararapat magkaroon ng ganitong mababang halaga ng buhay. Ano ang tinitingnan mo? May mali ba akong sinabi? Oy, Kung maglakas loob ka na siraan ng anak ko, kailangan mong magpabook hindi lang sa psychiatry department, pati na rin sa plastic surgery department. Ang lakas ng loob mo! huwag kang mag-alala. Kuya Yancy, kasalanan ito ng babaeng ito. Hindi siya nanatiling malinis, kaya si Xiaobao ay ipinanganak na may sakit. Wala akong sinabing mali. Hindi siya masaya sa medical consultation, kaya binabaling niya ito sa akin. Ano ang dapat katakutan? Nandito ako. Sa aking karanasan sa surgical operations, sa tuwing sasaktan ka niya, gagamutin kita, pagagalingin kita, at sasaktan ka ulit niya. Hindi ka mamamatay. Xia Jiqing, sino ba siya? Bakit lahat nagpoprotekta sa kanya? Oy, Professor Wu, partikular akong pumunta ngayon para pirmahan mo ito. Busy ako, wala akong oras. Oy! Ito ay isang liham ng rekomendasyon mula kay Meng Yancy. Kung hindi mo ito pipirmahan, iniinsulto mo ang pamilya Meng. Ang tanging dahilan ay handa akong tumulong sa iyo na makahanap ng trabaho ay dahil sa respeto para kay Dr. Meng. Pero ngayon, nakikita kong hindi ka karapat-dapat. Ano ang sinabi mo? Narinig ko lahat ng sinabi mo. Bilang isang doktor, ang tungkulin ko ay gamutin ang mga pasyente. Pero ikaw, dahil ang isang pasyente ay nagmula sa mahirap na pamilya, nililibak at hinahamak mo sila. Sa ganyang masamang puso, ang pirmahan ng iyong liham ng rekomendasyon ay magpapadungis sa aking reputasyon. Ikaw. Bukod pa rito, nagbigay ba si Dr. Meng kahit ng isang tamang tingin sa'yo kanina? Kung hindi ka niya tinatanggap, tiyak na hindi rin kita tinatanggap dito. Miss Xia, pakihintay. Professor Wu, may iba pa ba kayong itatanong tungkol sa kondisyon ni Xiaobao? Isang liham ng rekomendasyon? Ito ay para sa akin? Oo, mula sa ating usapan kanina, napatunayan kong mayroon kang mga pananaw na may lalim tungkol sa nutrisyon at isang matatag na pundasyon. Naisip mo na ba na magpatuloy sa pag-aaral ng nutrisyon sa Medical University? Handa akong mag-iwan ng pwesto para sa iyo. Ang Medical University? Maaari akong pumunta sa Medical University upang mag-aral ng nutrisyon? Pero hindi ba ang mga kinakailangan sa Medical University ay napakahigpit? Noong kumonsulta ka sa akin tungkol sa mga pagkaing pampalusog, naisip ko na dapat kang magpatuloy sa pag-aaral. Oo, ang galing! Kung makukuha ko ang degree certificate, magiging kwalipikado ako na kumuha ng pagsusulit para sa lisensya ng professional na nutritionist. Salamat, Professor Wu.
Ay, kailangan kong sumagot ng tawag. Hintayin mo ako dito. Kumusta? Mommy, hindi mo ba gusto si Uncle Yancy? Anong bigla kang nagtanong yan? Ngayong araw, nung yung babaeng propesor ay nag-usap tungkol sa heredity, parang hindi ka masyadong masaya. Hindi mo ba gusto si Uncle Yancy na maging tatay ko? Ay, Xiaobao, ang Uncle Yancy mo ay isang mabuting tao, maamo at matatag. Mabuti siyang tao. Basta lang, Hindi siya ang nasa puso mo, 'di ba? ikaw tong makulit. Pero, tama ka naman talaga. Kaya mommy, anong klaseng tao ang gusto mo? Gusto ko. Uy, anong tinititigan mo? Kanina pa siya nakatingin sa'yo. Xiaobao, Alam ko, siya ang tipo mo. anong ginagawa mo dito? Sinusundo kita Kuya, bakit ka nandito? para sunduin sila at iuwi. Hindi yata sinabi ko sa'yo ang schedule natin ngayon. Academic report nung 10. Peak forum nung 12. Dapat na tayong umalis. Ay, pasensya na. Meron pa akong mga gagawin. Ako. Baka, Okay lang, Uncle Yancy, mahalaga ang trabaho. si. Iistorbo ko si Driver Meng. Xia Jiqing, ito ay hold up. Tumigil. Ang tanglaw ng katarungan ay humahampas. Sumusuko ka ba? Daddy Shinge, tigilan mo ako ng kiliti. Nakakakiliti. Mami, iligtas mo ako. Tulong. Xingya, Daddy! Oo, dahil hindi pa tiyak ang pag-aama, pinapasanay ko lang siyang tawagin akong daddy ng maaga. Ano namang malaking bagay? Hindi malaking bagay? Katawa-tawa ka. Inutusan ng Lolo Master ngayon na dahil malamig, dapat kumain tayo ng hot pot. Nandito ako mula sa kusina para tanungin si Miss Xia at ang Young Master na apo kung mayroon kayong mga dietary restrictions. Walang sibuyas, walang bawang. Dagdagan ng cilantro. Ikaw rin ay hindi kumakain ng sibuyas o bawang? At mahilig ka rin sa cilantro? Tingnan, ang kakaibang lasa. Siguradong anak ng kanyang ama. Kung gayon, hindi ako kakain. Kayo na lang kumain. Hoy, sandali lang. Ano iyon? Isang TV crew ang darating sa loob ng ilang araw para mag-film ng reality show sa ating bahay. Ikaw at si Xiaobao ay kailangang lumitaw sa kamera. Maghanda ng maaga, okay? Si Xiaobao at ako, wala kaming ganoong uri ng relasyon. Hindi ako sasama. Kinukamera nila ang aking pang-araw-araw na buhay. Ikaw at si Xiaobao ang aking pang-araw-araw na buhay ngayon. Paano mo masasabing hindi ito nauugnay? Sa tingin ko, dapat nating hindi ito tanggapin. Wala akong pakialam. Pumayag na ako rito. Tara, Xiaobao, maglaro tayo. Talagang nasa pagitan ng bato at matigas na lugar. Ang pangalawa at pangatlong binata, bawat isa ay mas magulo kaysa sa nauna. Jiang A0. Presidente. Bakit ka nag-iisa dito? Hindi ba dapat mong isama si Miss Xia? Sa konsyerto? Anong konsyerto? Natapos mo na ba ang iyong ulat sa pagbabasa? Hindi mo ba ako inutusan na partikular na i-clear? Lahat ng schedule ngayong araw? Anong ulat ang gagawin? Kung sasabihin kong mayroon, mayroon. Ngayon din, kaagad, sa sandaling ito. Tipunin ang lahat ng mga tagapamahala ng kagawaran para sa isang pulong. Presidente, ano ang tinitingnan mo? Na nagpapasaya sa iyo? Nag-aaral ng mga estratehiya sa merkado. Tito Hoshino, ang galing ng mami ko, di ba? Ang mga siopaw na ginagawa niya ay ang pinakamasarap sa buong mundo. Wala iyon. Kaya ko rin yan. Subukan ko nga. Movie star Hoshino, maghugas ka muna ng kamay. Ang birthmark na ito,
Paano naging pareho ang hugis at lokasyon ay eksaktong kapareho ng kay Xiaobao? Kita mo, sinabi ko sa'yo, si Xiaobao ay biological kong anak. Kung hindi, paano naging ganito kapareho ang birthmark? Hindi ba ito iginuhit lang? Oy, Xia Jiqing, anong ibig mong sabihin? Isa akong tunay na movie star. Bakit ako mag-iimbento para lokohin ka? Ah, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, eto. Tingnan mong mabuti, si Xiaobao kamukhang kamukha ko. Siya ang biological kong anak. May parehong sakit sa dugo, pareho ang panlasa at birthmark kay Meng Xingye. Xiaobao, oh Xiaobao. Sino ba talaga ang tatay mo? Xiaojo, kamusta na yung bagay na ipinagawa ko sa'yo? Umuusad na ba? Kuya Xingye, huwag kang mag-alala, nasa ayos na lahat. Malapit nang ihayag ang maalamat na tradisyon ng pamilya Meng. Sino bang mag-aakala? Nagkataon lang na nabanggit ko na gusto kong subukan ang entertainment industry para masaya. Pero si Meng Xingye talagang pumayag na hayaan ako mag-film ng variety show mismo sa estate ng pamilya Meng. Kapag nakita ito ng mga fans niya, hindi ba sila maiinggit? Ha ha ha, hoy! Palitan mo to agad para sa akin. Hindi mo ba alam na ito ang pinakaayaw kong bulaklak? Hindi talaga bagay sa kulay ng balat ko. Pasensya, hindi. Si Kuya Xingye ang naghanda nito. Oh, Kuya Xingye. Si Nanga. Oy, ang kaliwang bahagi ko ang pinakamagandang anggulo. Mamaya, sa opisyal na anunsyo, ilipat mo ang kamera doon ng kaunti. Sandali, sino ka? Ako ang pinakabagong CP ni Kuya Xingye ngayong araw. Ang bida ng palabas ngayong araw. Ang malas na babaeng iyon. Anong ginagawa niya rito? Utusan mo na mabilis na itapon ng babaeng iyon palabas para sa akin. Kung masira niya ang debut premiere ko. Ang karera mo matatapos din. Narinig mo ba? Bilisan mo. Baliw ka ba? Hoy! Paano mo nagawa maging bastos sa akin? Anong ginagawa ni Meng Xingye? Sobrang misteryoso. Pinalitan pa niya ako ng bagong damit. Opisyal na magsisimula ang live stream ngayon. Bigyan natin ng mainit na pagtanggap ang ating bida na lalaki at babae. Ito ba ang pang-araw-araw na buhay? Ang pang-araw-araw na buhay ng movie star mo ay laging napaka-ekstravagante? Bago tayo opisyal na magsimula, Xia Jixing, gusto kitang tanungin? Ano ang tingin mo sa akin? Mabuti ka naman. Kaya, sa tingin mo, sa hinaharap, magiging mabuti ba akong kapareha, kahit isang mabuting ama? Ah, oo. Oo, malamang. Bakit bigla mo itong itinatanong? Hindi mo ba ako binigyan ng script para dito? Kaya, sa harap ng live na audience na ito, na libu-libong manonood, pakasalan mo ako. Anong ginagawa mo? Sumayo ka agad. Seryoso ako. Wow! Wow! Isang kapanapanabik na sandali. Ang bituin sa pelikula na si Meng Xingye ay taimtim na nagmumungkahi ng kasal. Magkalat ng 999 sa chat ay nangangahulugang walang hanggan. Kaya't batiin natin sila ng swerte. 10,000 ang nanonood ng stream. Kung hindi mo ako tatanggapin, Napakahirap para sa akin. Sa huli ba ay pinili niya si Meng Xingye? Hindi ako sumasang-ayon. Sumasang-ayon. Yosmura. RKET. Xingye. Ako ang pinakaangkop na kasosyo sa kasal para sa pamilya Meng. Paano? Yosmo. Paano ka makapag-propose sa kanya? Paano naman karapat-dapat si Xia Jiqing sa pamilya Meng? Sa iyo. Siya ay isang babaeng pabago-bago na naging close na kay Yanchi. Mga kaibigan at tagahanga, hanggang sa susunod. Anong ginagawa mo? ROCET. Hindi mo ba ipinangako na walang problema? ROCKET. Paano siya nakapasok? Hindi ako. Tininggal ko lang siya pinalayas. Palayasin mo siya ngayon din. Ilayo mo siya hanggat maaari. ROCKET. Xingye, Xia Jiqing, Racket, ikaw na magpakasal kay Xingye? Hindi ako sumasang-ayon. Yoshimura, Rocket. pasensya na. Hindi ako handa. Hoy, Yoshimura, kahit wala siyang hindi siya istorbo, nakagambala. hindi ako pumayag. SUZ ikaw. SU7, Yoshi Agu, SUZ. tinatanggihan mo ako? Kung sinabi mo sa akin ang variety show ay tungkol sa kasal, hindi na ako pumunta. Suzu Meng Xingye, Yoshi Agu SU7. Alam ko na gusto mo talaga si Xiaobao. Pero hindi pa ako handa. Suzuki Yoshi. Yoshi. Agu sige.
Yoshi, Suzuki. Yoshi. Bibigyan kita ng panahon para maghanda. Yoshi, Go, kahit Kitty. hindi mo Time ako to prepare. pakinalan, Suzuki. Ako pa rin ang ama ni Xiaobao. Rocket. Escat. Oy, Meng Zheyu? Sino ang nagpaasar sa kanya ngayon? Meng Zheyu, bala kong gumawa? Kakain ako sa labas ngayong gabi. Ang sarap ng ginisang baka ko. Gusto mo bang subukan? Ano? Hindi ba kayang gawin ng ikatlong binata, tapusin ng mag-isa? Anong problema mo? Nitong mga nakaraang araw, puro sarcastic ka lagi. Baka hormonal imbalance. Ako ang sarcastic? Ako ba? Kung iisipin ko, hindi pa kita nababati, at ang ikatlong binata. Bati? Bati para saan? Wala akong biniling suka. Bakit maasim ang hangin? Mengwan, mabilis na mag-isip ng paraan para mabawi ang mga lugi ng pamilya Yao. Kung magpapatuloy ito, talagang wala na tayong makakain. kasalanan lahat ni Xia Jiqing. Kung hindi niya ako pinakikialaman sa bawat pagkakataon, hindi ako mapapariwara. Ang mga miyembro ng pamilya Meng, hindi ko alam kung ano ang problema sa kanila. Parang lahat sila ay may baliw na. Dahil hindi na nagtatrabaho ang mga bata, tumutok tayo sa mas nakatatanda. Hanggat hawak mo pa ang card ng tagapagligtas ng pamilya Meng, hindi ka matatanggal ng pamilya Meng. Steward Liu? Bakit kami pinauna ng Old Master? Suzuki, para saan? Aguki Agu, para saan? Suzumo Yoshi. Mura Yoshi. Baka Zuki, baka Rock, baka Yoshi Rock. Nagmamadali siyang hatiin ang ari-arian ng pamilya. At Kalokohan. Rock. Yoshi. Hindi ka na bata. Kahit may Xiaobao na tayo, Yoshi Rock sa huli, siya ay magkakaroon lamang ng isang ama. Sa makatuwid, ang kasunduan sa kasal sa pamilya Yao dapat matapos sa lalong madaling panahon. Nasaan ang pangalawa? Ginoo, sinabi ng pangalawang binata kailangan niyang kunin ang isang mahalagang resulta ng pagsusuri para sa binata at pauwi na siya ngayon. Bahala na. Hindi siya mahalaga. Suzuki Yoshi. Okay. naalala ko lang, may shooting ako na hindi pa tapos. Yoshimura. Ukiyoshi Suzuki. Ah, tama. May pulong din ako. Old Master, tingnan mo. Lahat kayo, tumigil. Ang salita ng pamilya Meng ay tapat. Paano magiging biro ang ganitong bagay? Kuya Zheyu, gusto kitang pakasalan. Si Yao Mengwan ay gustong pakasalan si Meng Zheyu. Gusto kitang pakasalan. Kuya Zheyu, gusto kitang pakasalan. Sino ka ba? Akala mo ba dahil gusto mo ay maaari kang magpakasal? Kahit ano paman, iniligtas ako ni Mengwan. Ito ang ipinangako ko sa kanya. Ang aking pamilyang Meng ay kayang buhayin ang isang walang ginagawa. Pero ang pakasalan ako? Hindi pwede. Kuya Zheyu, talagang gusto kita. Talagang hindi kita gusto. Matanda. Mayroon na akong gusto. Matanda. Ang punto, iniligtas ka niya. Ikaw dapat ang magbayad ng utang na loob. At ikaw, ang gumawa ng pangako. Kung igiit niyang magpakasal sa pamilyang Meng. Kung igiit niyang magpakasal. Igiit na magpakasal. Kaya, Aba, sige. bakit hindi mo siya ako pakasalan? tututol na magkaroon ng isa pang madrastra. Kung lahat ng iba ay mabigo. Hindi. Matanda, huwag kang magbiro ng ganyan. Ang puso ko ay para lamang kay Kuya Zheyu. Siya lang ang gusto kong pakasalan. Siya? Sumasang-ayon ako. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi na ito panahon ng feudalismo. Ano itong pinilit na kasal? Meng Zheyu, ang kasal ay hindi larong pambata. Ako, sinasabi ko. Ikaw ba? Nag-aalala sa kasal ko? Xia Jiqing, bakit nasa lahat ng lugar ka? Kapag nag-uusap tayo, bakit ka sumasabad? Wala akong pakialam kung ano ang relasyon mo sa pamilya Meng. Ang gusto mong pakasalan si Meng Zheyu ay hindi maaari. Bakit hindi? Dahil siya ang tunay na ama ni Xiaobao.
Hindi ako naniniwala. Ikaw, nagsisinungaling ka. Magandang araw, Ginong Meng. Ako si Zhao Yangqi, junior ni Yancy mula sa universidad, at doktor din sa lab ni Xiaobao. Ito ang ulat ng pagsusuri ng hemolysis ni Xiaobao. Ano ang pagsusuri ng hemolysis? Kami ay monozygotic triplets. Hindi tayo matukoy ng paternity test. Kaya, kumuha ako ng dugo mula sa aming tatlo at dugo ni Xiaobao para magsagawa ng hemolysis test. Sa biolohiya, ang monozygotic triplets ay may magkakatulad na genes. Ngunit sa genetiko, ang dugo ng isang bata at ang dugo ng kanyang biolohikal na ama ay magdudulot ng reaksyong hemolytic sa ilalim ng tiyak na mga kondisyon. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tumatanggap ang mga ospital ng donasyon ng dugo sa pagitan ng mga direktang kamag-anak. Kuya, ang iyong dugo at dugo ni Xiaobao ay nagdulot ng reaksyong hemolytic. Kaya, ikaw talaga ay ang taong iyon noong gabing iyon? Ano? Ang bata ay kay Meng Zheyu? Mura. Sutsun, Meng Yancy, bakit mo kinuha ang hemolysis report na iyon? ROC. Ginawa mong ang anak, nakakakuha ko lang, ay lumipad ng ganoon. Dahil mula 6 na taon ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo sa akin. 6 na taon ang nakalipas, dumalo ako sa farewell party na ginawa ni Senior Yancy sa Junsheng Hotel. Siya ay uminom ng sobra sa pagtitipon, at ako ang naghatid sa kanya pabalik sa Junsheng Hotel. Alam ko na sandali lang iyon ng paglalasing. At noong panahong iyon, si Senior Yancy ay malapit ng mag-abroad. Hindi ko gusto na madistract siya dahil dito, kaya sa lahat ng mga taon na ito, itinira ko itong lihim. Hanggang kamakailan, siya ay naghahanap ng kanyang anak, kaya iyon ang dahilan. Miss Zhao, ikaw ay isang napakabuting babae at bagay na bagay sa second young master. Mukhang nagsimula ka ng umangkop sa iyong papel bilang panganay na manugang. Hindi pa ako pumapayag. Mula ngayon, ikaw ba ang magiging tatay ko? Hindi lang mula ngayon, noon pa man. UK. Ngayon ay talagang dobleng selebrasyon. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Tito Meng, pinangako mo sa akin. Ngunit sa kasalukuyan, ang panganay ng aming pamilya at ang pangalawang anak ay Yoshi. Yoshi. ROC, bakit ako tinitingnan ninyong lahat? OSH. Suze, Yoshi. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magbigay ng Heiso 2. In-laws. SUZ. Suzy. Rock. Wala akong pakialam, Mr. Meng. Sinabi mo dati, ang pabor na nagligtas ng buhay ay mas malaki kaysa langit. Sasang-ayon ka sa kahit anong hilingin ko. Gusto kong pakasalan si Zheyu ngayon. Pabor na nagligtas ng buhay. Ay nako, nakatakas ang dila ko. Ito ay sa pagitan ko at ng pamilya Meng. Ano ang kinalaman mo dyan? 12 taon na ang nakalipas. Biglang nagka-high blood pressure ang tatay ko. Si Yao Mengwan ang tumawag sa emergency number. Kaya ang tatay ko, nag-ayos ng kasal sa pamilya Yao. 12 taon na ang nakalipas. Tawag pang emergency. Pinag-uusapan mo ba ang pabor na nagligtas ng buhay noong bisperas ng Pasko 12 taon na ang nakalipas? Sa Furong Street? paano mo nalaman? Xia Jiqing, sinabi ko sa iyo tungkol dito dati. Pero ano ang saysay ng pagsasabi mo ngayon? Dahil ako ang nagligtas sa iyo noong taong iyon. Tigilan mo ang katarantaduhan dito. Tatay, sigurado ka ba na ang batang babae na nagligtas sa iyo noon ay itong si Yao Mengwan? Ako ay nahihilo at malabo ang paningin ko. Hindi ko nakita ng malinaw. Naalala ko lang sinabi ng batang babae. Siya ay anak ng pamilya Yao. Ako nga ay anak ng pamilya Yao noong mga panahong iyon. Pero makalipas ang 1 taon, si Yao Jing'an at ang kanyang ina ay nahuli sa kama ng aking ina. Pagkatapos, iniwan ko ang pamilya Yao kasama ang aking ina. Noong taong iyon, si Yao Mengwan ay 15 taong gulang. Xia Jiqing, tigilan mo ang katarantaduhan dito. Mr. Meng, huwag mo siyang paniwalaan. Noong mga panahong iyon, para mahanap ka, minsan ay binigyan kita ng pulseras na dala-dala ko bilang tanda. Sinabi mo dati, Aksidente mong nawala. Oh, nawala ko nga. Ang pulseras na ibinigay mo sa akin,
Dinala ko ito sa lahat ng mga taon na ito. Maingat na iniingatan. At hindi kailanman nawala. Tama. Ito na, ito ang isa. Ito ay tadhana. Itinakda ng tadhana na ikaw ay magiging mabuting manugang para sa pamilya Meng. Mabuti? Napakabuti. Kaya sa lahat ng mga taon na ito, ginagawa mo ang pamilya Meng namin na mga hangal. Wala akong alam tungkol diyan. Bata pa lang ako noon. Wala akong alam. Ang nanay ko. Pinagagawa ako ng nanay ko. Noong bata pa at ignorante ay isang bagay, ngunit sa edad na ito ngayon, ignorante pa rin. Sa lahat ng mga taon na ito, sinamantala mo ang pamilya Meng namin sa lahat ng paraan. Mura Yoshi, pinagtiyagaan kita ng wala lang sa lahat ng oras na ito. Pinagtiyagaan kita ng wala lang sa lahat ng oras na ito. Agutio Meng? Tinuring mo ako bilang kalahating anak ng pamilya Meng. Marami tayong pinagsamahan. Maraming damdamin sa pagitan natin. Yoshi, napakabuti mo sa akin. Huwag mo akong paalisin. Tio Meng! Matandang Liu. Tio Meng! Tio Meng! Kuya Yancy, Kuya Xingye, ako ay naging pinakamamahal mong nakababatang kapatid na babae. Mula nung mga bata pa tayo. Yos, lago. Paano mo ako kayang talikuran ng ganoon na lang? Kung gayon, ano ang lahat ng mga araw na iyon na pinagsamahan natin ibig sabihin? Itinuturing kong malas ko, Yoshi. Mula ngayong araw na ito, tinatapos ng pamilya Meng lahat ng ugnayang kooperatiba sa pamilya Yao. I-blacklist ang pamilya Yao sa lungsod ng Yangbay. Kuya Zeyu, patawarin mo ako ngayong isang beses. Kuya Zeyu, Umakyat ka sa pamamagitan ng pagtapak sa posisyon ni Jiking. Ngayon, bumalik ka sa iyong nararapat. Mula ngayon, ang pamilya Yao ay hindi na dapat tumapak sa lungsod ng Jiangbei. Lumabas ka. hindi, ayaw ko. Hindi. Sige na. Sa lahat ng kaguluhang ito, si Meng Zheyu ay masayang nagkaroon ng isang mabuting anak na lalaki. Si Meng Yanxi ay masayang nagkaroon ng isang magandang asawa. Naiwang walang Mura Yoshi. Rock mag-isa Yoshi. Hindi ka kumbinsido? Kung hindi ka kumbinsido, sige, gumawa ka na lang ng sarili mong anak. Sus. Yoshi, Kahit na si Xiaobao ay anak mo, siya rin ang aking mahal na pamangkin, Suzuki. Bukod dito, kung magkakaroon ako ng anak, natural na mas maganda siya kaysa sa lahat ng sa iyo. Ikatlong binatang guro, may naghahanap sa iyo. Naghahanap sa akin? Yoshimura tatay, Ukimura ikaw. Ano ang tawag mo sa akin? Mura. Kaninong anak ka? Rock ikaw. Nasaan ang nanay mo? Meng Xingye, matagal na tayong hindi nagkita. Sujinue? Ang Sujinye na ito ay dating ahente ng ikatlong kapatid, Ketrock, Yoshimuka. Pero bigla siyang umalis 6 na taon na ang nakalipas. Yoshimura. Kaya ang babae mula sa Mura Yoshiket ay ikaw? Gabi. Umalis ka noon nang hindi nagpaalam Yoshimura Ketrock dahil dito? Su Xingchen, halika rito. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung kaninong anak ito. Matandang Liu. Nakita mo yon? Ang maliit na batang babae. Hindi ba siya kamukha mismo nitong rebelding anak noong maliit pa? Oo. Ang pagkakahawig ay hindi ka pani-paniwala. Meng Zheyu, ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ng dalawa? Hayaan nating lahat na marinig ang mga detalye. Kung gusto mong malaman ang kanilang kwento, iyon ay isang buong ibang script.